glory and the honor. Lord, I lift my hands and worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yeshua Eloka, Adonai, My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me
walk in the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome,
has become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Hallelujah.
when you prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in yourself and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all, Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. give them all, Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Let
He never said there'd be no rain. He only promises a heart full of singing, that the very thing that once brought pain, give them all, give them all, Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Give them all to Jesus, lay them down, 'cause He will turn your sorrow into joy.
Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Amen. Sumigaw po tayo ng Hallelujah! Amen and amen. Sino po sa inyo, taas niyo po ang kamay niyo, kung sino po sa inyo dito ang naranasan na pong ma-in love? At tayo pong lahat na-in love na. So pag na-in love ka po, ang nangyayari ay, tawag dito, excited na excited kang makita ang tao na yon. Amen? Hindi ka napapwersa, willing ka, excited ka makita ang tao na yun. Ganun po pag na-in love ang isang tao, hindi ka pinipwersa. And you look forward to every conversation at na-imagine mo na, hindi mo pa siya nakikita, na-imagine mo na ang gagawin mo pag nakita mo siya. Yan ba yun? Parang maraming dito nag-yes So, ganun pag in love. In fact po, may ganun din puso si David sa ating Panginoon. Nakasulat po sa Psalm 122 verse 1, sabi po niya, I was glad when they said to me, let's go to the house of the Lord. Ayan. Sino po dito ang galak na galak po na maisip niya, nasa isip pa lang niya na pupunta siya sa church? Sino po dito? Amen. Amen. Basahin po natin sa Tagalog. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. At sa umagang ito, nandito po tayo sa church. Handang-handa po ang ating mga puso, hopefully, na salubungin ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan ulit natin ating Panginoon ng malakas na malakas? Ayan. Punuin natin ang sound ng lugar na ito. Amen? Sino po dito ang pinagpala ng Diyos? We have all the reasons to sing beautiful songs to the Lord. And so this morning, let's sing this song, the Lord's Prayer, with all our heart, with all our soul, and with all our might. Thy
close our eyes and let's pray. Heavenly Father, thank you so much for this morning and thank you as well for another opportunity, Panginoon, na nandito kami sa lugar na ito upang umawit ng mga gandang awitin which reminds us of your love and faithfulness. This morning, we recognize that your presence is in this place, that your presence is with us. Because, Lord, the meaning of this program, Panginoon, gets its meaning from you. Without you, Lord, walang halaga ang mga gagawin namin. But we believe that you are with us. You have been with us, Lord, for a long, long time from the very beginning. And so this morning, Panginoon, has meaning. May kaulugan ang pagpunta namin sa lugar na ito. And we thank you so much for allowing us to be here. Thank you for the safety na binigay mo sa amin, Panginoon. And even, Lord, for all the blessings na naranasan namin sa buong linggong ito, we recognize that all these things came from you. And so you deserve all the glory and honor. Lord, this morning we pray for the worship team. Bless them, anoint them, empower them, Panginoon, so they may be able to deliver, Panginoon, what you expected from each of them, Panginoon. Lord, we also pray for all the instruments. May you use all these instruments, Panginoon, upang mag-produce, mag-generate ng sound, Panginoon, na magtatas ng aming mga puso. And these things will remind us also of your faithfulness in our lives. Panginoon, sa umagang ito, we also pray for the preacher and messenger. Panginoon, lahat ng katotohanan na inilagay mo po sa kanyang puso at sa kanyang isipan, Panginoon, nawa ay maalala niya, Panginoon. May he remember your love and faithfulness to us, Panginoon. Gamitin mo siya mightily, with power, with boldness, and even love, Panginoon. And Lord, ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, kaming makikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Open our hearts, Lord, to receive your word, Panginoon. Lord, may this word strengthen us to follow you faithfully, Panginoon. We also pray for the people joining us online. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. You know their concerns, Panginoon. Hindi maikli ang iyong kamay upang abutin sila, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kapatid sa Bulacan, Panginoon. Bless them as Pastor Alfred, Lord, leads them, Panginoon, with you, Panginoon. Thank you so much, Lord, for this morning. And we declare that we are very excited to meet you this morning. We are very excited to sing songs sa iyo, Panginoon. And we are very excited to remember your goodness. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.
At ikaw ay tapat, Panginoon, tapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you, Lord. We will celebrate you, Lord.
Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Ikaw ay napakabuti. Tapat ka, Panginoon, at sapat ang iyong biyaya sa amin araw-araw. Amazing, Panginoon. Amazing ang iyong pag-ibig, Panginoon, para sa amin. Sa bawat isa sa amin, Lord, na iyong pinili, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Oh, Jesus, we love you. Amazing love that welcomes me. The kindness of mercy that Lord would flow
the glory. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Kumusta po kayo? Sabi mo ng mga nanay, ma-beauty, Pastor. Always ma-beauty. Amen? Lalo na po kapag tayo ay nakarating sa church, napagbigay sa kanya ng papuri at pagsamba. Amen? Sa pamagitan po nito ay naipapakita po natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Alam niyo po, love without action ay hindi po love yun. No? Kailangan po yung pagmamahal natin sa Diyos ay pinakikita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta ka na kapatid? Ayan. Sabi ko, kumustahin mo lang, huwag lang pagtawanan. Hindi po. Papakabuti po ng Diyos. God is so good. Amen? At alam niyo po, sa buong isang linggo, marami tayong mga pinagkaabalahan, pagod tayo sa trabaho, pagod sa marami mga bagay. Subalit, salamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay maaga tayo nagising at dinala niya tayo sa lugar na ito na mayroong kagalakan ng ating mga puso. Amen. Alam niyo po, maganda sa atin, dahil mahal natin ang Panginoon, ay kasama na ng paghinga natin yung kaisipan at puso na kasama yung paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. Sa araw na ito mga kapatid, ito pong ngayon po ay ikalawang linggo ng buwan ng Oktubre. Tama po? Ano po ngayon? Araw ng mga puso. Pero sa Panginoon, araw-araw ay araw ng pag-ibig. Amen. So, bakit po? Sapagkat po ang Diyos, simula na noon hanggang ngayon, ay hindi nagbabago ang pag-ibig sa atin. Pwede pa tayo lahat ay tumayo. Basahin po natin itong ating po pag-uusapan sa umagang ito. At ang aking pong preaching ay pinamagitan ko pong The Golden Rule. Okay, sabi po dyan sa Matthew chapter 7, verse 12, do for others what you want them to do for you. This is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. Sa Tagalog, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba at humingi ng iyong habag at awa upang amin pong maunawaan ang iyong mga salita sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, nabuksan mo pong darong awa ng langit at ibuhos mo sa amin ang masaganang pagpapala sa umagang ito. Lord, hayaan mo na yung mga salita ay tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso at ito'y maging tanglaw sa landas ng aming buhay sa bawat araw. Muli, Amang Banal, maraming pong salamat. Itong aming samot panalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makakapuna po tayong lahat. So pag-uusapan po natin sa umagang ito ay the Golden Rule. Okay? Mahalaga po mga kapatid, nasabi ko nga sa atin pong lahat ay meron pong tinatawag na pag-ibig. Sino ba sa inyo ang umiibig? Sino umiibig sa inyo? Sino nagmamahal? Yan, ganda natin. Sino nagmamahal? Lahat tayo nagmamahal. Amen? At alam niyo ba, sa Biblia ay merong binanggit na ilang kataga patungkol sa pagmamahal. The Bible mentions several types of love. Ano-ano daw po ba ito? Sabi diyan yung eros. Eros mean romantic love. The deep love between husband and wife. The romantic and passionate love between two people. So ito po yung eros love. Ito po yung pag-ibig ng mag-asawa. No, boyfriend or girlfriend, ito yung napaka-romantikong pag-ibig. Ito yung gustong-gusto ng mga kabataan, no, na nagsisimula pa lang. Nagsisimula sa ligawan, and then mag-i-engage, and then magpapakasal. Ito po yung romantic love. Ito yung pag-ibig mo sa iyong minamahal o sa iyong opposite, no? At ito po ay humahantong sa kasalan at pagsasama
habang buhay. Pangalawa po ay philia o philia. Refers to friendship and camaraderie. Ito yung pagmamahal mo sa iyong kaibigan. No? Di ba? Madalas, tayo, mas nasasabi natin yung ating mga problema sa ating mga kaibigan kaysa sa mga kasama sa pamilya. Right? Yung hindi mo masabi sa magulang mo, sa kapatid mo, pero sa kaibigan mo, nasasabi mo kung ano yung nararamdaman mo. So sabi po dyan, ito pong pag-ibig na ito ay philia. And pangatlo po, ito pong storge. Storge means family love. The natural bond between parents and children and sometimes siblings. So ito po yung pag-ibig ng pamilya. Di ba? May nanay, may tatay, may anak. At yung pong pag-ibig na yan, yung po ay kusang tumutubo. Bakit po? Pag nagsama yung mag-asawa, yung babae at lalaki, nagsama at nagkaroon sila ng anak, nagkakaroon po sila ng tinatawag na pamilya. At automatic po yan, kapag meron ka ng anak, doon po may papadama ang iyong pag-ibig. Ang tawag po dyan ng Bible ay storge. Okay? At pangapat po naman, the highest type of love in the Bible, which is the agape love. God's unconditional, perfect, and sacrificial love for humanity. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay walang katapat, walang katulad. No? Lahat ng klase ng pag-ibig na makikita sa mundong ito ay hindi kayang katapatan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano tayo inibig ng Ama? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, napakuros sa krus, namatay, at pagdating na ikatlong araw, inilibing at pagkatapos pagdating ikatlong araw, siya muling nabuhay para sa atin. Amen? Because of the love, the agape love of God, He gave His Son Jesus for you and me para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pwede pa palapakan natin ang Panginoon doon? Hallelujah! At kapag po pag-uusapan natin ang pag-ibig, dapat po, sabi nga, para maipakita natin ang pag-ibig natin o pagmamahal natin sa Diyos, dapat po ito may kalakip na gawa. Amen. Paano mo masasabing umiibig ka kung wala ka namang ginagawa? Di ba? For example, sa isang dalaga at binata, sa isang binata na nagpapayag ng kanyang pag-ibig o pagkagusto sa isang dalaga, paano niya maipaparamdam na minamahal niya yung babae o yung dalaga? Number one, siyempre, pagre-regalo. Diba? Nagbibigay ng roses, kinikilig si nagbibigay ng chocolate, diba? Sa pamamagitan no, nararamdaman ng mga babae ang pagtatangi ng isang binata sa kaniya. Ganon mga kapatid, meron kang ginagawa para may padama mo ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ipinadama ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At walang bagay na makakagawa nito, maliban lang ang Amang nasa langit. Pero tayo mga tao, dahil tayo umiibig, ginagawa natin ang mga bagay na magpapasaya sa minamahal natin. Amen? Sabi nga po nila, ang nanay daw po ay ilaw ng tahanan. Kaya lang, napupundi ito kapag hindi niya nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang asawa. Amen? Ang lalaki ay ganun din. Ang sabi ang lalaki, haligi ng tahanan. Subalit minsan kinakain ng anay. Bakit? Sapagkat nawawalan ng proteksyon ng pagmamahal. Kaya po nawawasak ang pamilya dahil sa kakulangan ng pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Bakit ang mga anak ay lumalaya sa tahanan? Kawalan ng pagpapadama ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Amen? So napakahalaga po mga kapatid, ang pag-ibig ay may kalakip na paggawa. May kalakip na paglilingkod sa iyong minamahal at sa ating kapwa. Tayong lahat po ay naghahangad ng respeto. Sinong gustong tayo ay irespeto? Siyempre tayo gusto natin yon. Naghahangad tayo na tayo igalang ng ating kapwa-tao. Amen? Gusto ba natin na binabastos tayo ng tao? Definitely, ayaw natin. Gusto natin ang respeto, ang paggalang. At may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin ito natatanggap. Ang tanong, bakit kaya?
Sa palagay nyo, sino ang may pagkukulang? Sila ba o tayo? Pwedeng sila, pwedeng tayo, pero madalas parehas. Okay? Marahil, kaya tayo nagkukulang sa respeto ng ating kapwa, paggalang ng kapwa-tao sa atin dahil sa ating mga attitude o pag-uugali. Amen? Narinig nyo kung anong itinanim, yun din ang Amen. So kung anong yung itinatanim, kapatid, sa iyong kapwa, huwag kang magtaka sapagkat yun din ang iyong aanihin. Kaya lagi nating tatandaan ang golden rule. Ano ba ang golden rule? Matthew 7 verse 12. Kaya nga gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta. Kung gusto mo ng pag-ibig, kung gusto mo ng ikaw'y paglingkuran, kung gusto mo na ikaw'y galang at respeto, ikaw muna, tayo muna ang unang magbigay. Amen. Sa palagay ninyo, kung pag-uwi mo ng bahay, mataas ang boses mo. Galit ka sa asawa mo. Wala pa bang pagkain? Hindi ka pa ba nagluto? Sa palagay mo, ano sasalubong sa'yo? Yung kasoreola lumilipad sa pinto. Di ba? Bakit? Kasi ganun ang approach mo. Pero kung pagdating mo, malumanay ka, kumusta ka na, meron ba tayong ulam o may pagkain ba tayo? Kahit wala, sabihin na sa mo, nako, wala kasi wala ka pa binigay sa akin panluto. Maayos. Pero kung ikaw mismo pagdating mo, mainit na ang ulo mo, mga kapatid, gulo ang daladala mo. So we must remember the golden rule. At ito ay tinuro ng Panginoon sa atin. Itinuro ito that this teaching of the Lord Jesus is in the last part of the Sermon of the Mount. Ito po ay sa huling bahagi ng sermon ng Panginoon doon sa bundok, doon sa Mount of Beatitude. And this was considered a fundamental principle of Christian ethics. Pag sinabi pong fundamental, ito ay napakahalaga na dapat sa araw-araw ito yung ating pinapractice sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Mga kapatid, wag lang po tayong maging Kristiyano sa nguso. Dapat maging Kristiyano din tayo sa puso at ating mga ginagawa. Hindi po pwede pag-araw ng linggo, banal na banal tayo, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, iba naman ang nakikita sa atin. Amen? Ako lagi ko sinasabi, narinig ko nung araw, isang matandang pastor, ang church daw po ay meron tinatawag na magic door. Pastor, ano yung magic door? Lahat daw po nang pumasok doon sa pinto ng church, pagpasok sa loob, banal na banal. No, hindi makabasag pinggan. At talaga namang, pag kinausap mo, opo, pastor, opo, sister, opo, brother. Pero paglabas ng church, lumalabas yung dragon sa katawan. Bakit? Pag uwi ng bahay, makalat yung bahay, dahil yung mga anak ay hindi nagliligpit ng bahay, ng paligid. Nako, pagkagagaling sa church, nasermon na ka na sa church, pagdating sa bahay, may pangalawang sermon pa doon. Hoy, may nakaka-relate ng mga nanay. Di ba? Ba't yung sinasabi? Kasi madalas gano'n nangyayari. Pero dahil mga kapatid, merong golden rule na sinasabi ang Bible. At ito itinuro ng ating Panginoon. Hindi mo mababasa yung salitang golden rule sa Bible. Pero sinabi ng Lord doon, at ito yung bagay na dapat ay ginagamit natin sa araw-araw. At meron po kong ilang kinuha na ituturo sa inyo sa araw na ito. Part of the golden rule is not to judge others. Isang parte daw po ng isang golden rule na sinasabi ng Panginoon, huwag tayong humusga sa iba. Amen? Nanonood ba kayo ng Itbulaga? May segment doon, doon nakalagay, bawal ang judgmental. Diba? Ano po ba yung judgmental? Pag nakita mo yung tao, meron ka na kaagad sinasabi sa kanya. Amen. Sige muli, tingnan mo muli yung katabi mo. Tingnan mo na ba? Ba't giningitaan mo siya? Huwag tayong judgmental. Ayan. So, sabi doon, do not judge others. Kasi mga kapatid, kung gusto natin ng respeto, kung gusto natin ng paggalang, huwag tayo maghusga ng ating kapwa. Amen? Bakit? Ano ba sabi ng Matthew chapter 7, verse 1 to 5? Ano sabi diyan?
huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Do not judge others. Bakit? Kapag hinusgahan mo ang kapwa mo, ayon sa kanyang itsura, sa kanyang pananamit, sa kanyang appearance, ang Diyos ang hahatol sa iyo at sa akin. Kaya be careful mga kapatid. Kung maayos sa tingin mo, maayos ang kalalagayan mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Kung nakita mo yung tao, parang hindi siya makapagdamit na maayos, okay lang, magpasalamat ka. Pero hindi tingnan mo simula ulo hanggang paa, ano ba naman to? Ba't ganito ang damit nito? Hinahatulan mo yung kapwa. Hindi yan gusto ng Diyos, lalo na sa atin na mga tumanggap sa Panginoon. Amen. Kung sino man yung kaharap nating tao dyan, huwag tayong magtatangi. Kaya kung mapansinin niyo ako pagdating ko sa church, dito, kahit sa pulihan, kahit saan, kahit anong walk of life ang kaharap ko, the same pa rin ako. Amen? Ganun ako, mapansin niyo rito. Basta po, dumating ako sa isang lugar, alakas yata na aking echo. Kahit dumating ako sa isang lugar, ako ay pinipilit ko na lumapit at lapitan yung mga tao. Kahit minsan nag-aalangan din ako, baka ako tanggihan. Pero basta i-approach ko sila. Bakit? Kasi ganun ko gustong ipadama ang pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po sa church, kung bakit bumabalik at hindi bumabalik ang mga na-invite natin, sa isang kadahilanan lang. Nakadepende yan sa mga tao na dinadatnan sa loob ng church. Walang problema sa preaching na pastor, hindi niya titingnan yan. Kasi salita ng Diyos yan. Pero ang tinitingnan ng mga tao na ini-invite natin sa church ay kung papaano natin sila tinatanggap o tinatrato. Amen? Kaya pag may dumating dyan, mga kapatid, dito, dapat po tayo lahat, huwag natin pabayaan na sila ay dumating at umalis na hindi mo man lang nakamayan. Amen. Nakita dumating simpleng tao lang, mas lalo mo siyang dapat lapitan. At siya, kumusta ka na kapatid? Salamat at dumating ka ngayon sa church. Hindi yung dumating na medyo parang mataas ka ngayon, para mas mayaman ka, oh, sino ba to? Baka manghihingi lang to sa amin. No, hindi na tinuturo ng Panginoon. Ang golden rule ay huwag mong hatulan ang iyong kapwa. Sapagkat sabi roon, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na nihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Be careful mga kapatid. Kaya kung maayos ang buhay mo, sabi ko nga, pasalamat ka sa Lord. Pero never, never, never na magmamataas tayo at magmamalaki sa ating kapwa. Ako po kasi naranasan ko nung araw, umattend ako sa church. Malaki po yung church sa Pulilan nung araw. Pagdating ko po roon, alam niyo kung saan ako nakaupo? Doon sa pinakadulo. Bakit? Nahihiya ako eh. Kasi pagdating ko doon, ang damit ko, luma na, no? Ang sapatos ko, sira-sira na rin. Sunod ako sa dulo. Bakit? Nahihiya ako. Pero ang nakakalungkot, simula nang upo ako doon hanggang umuwi ako, yung katabi ko lang ang nakipagkamay sa akin. Hindi ko naramdaman yung welcome ako doon sa church. But dahil ako'y mahal ko ang Panginoon at hinahanap ko ay ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang mga salita, bumalik pa rin ako doon sa church. Ngayon, dahil hindi ako nilalapitan, ang ginawa ko, ako ang lumapit sa kanila. Bakit? Kasi gusto ko nalapitan ako Ang sabi ng Golden Rule, gawin mo yung gusto nilang gawin nila sa iyo. So ako nag-initiate para maka-fellowship yung mga tao ron. Kaya after ng service, di ako maalis. Nag-iisay ako at ako ay nangangamay. And sooner or later, lahat ng tao sa church nakilala ko. Amen. Hindi nung araw na wag natin maging ugali kapag hindi ka napansin, aalis ka na. No. Dapat bilang anak ng Diyos, tayo maging asin at ilaw sa lugar na pinupuntahan natin. At ang dumating ang taon na naging pastor ako doon sa church na yon, ipinreach ko yun. Sinabi ko sa kanila kung ano ang una kong naranasan.
Nakaramdam ako na parang dinadjust ako, okay lang. But ang nangibabaw sa akin ay ang pag-ibig sa Panginoon. And then, dumating yung panahon, sabi nga, love begets love. Amen? So, kailangan po ganun po tayo. Sabi verse 3, bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo nang pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata. Ito yung mga kapatid, huwag tayong huwag natin tinitingnan yung kamalian ng ating kapwa. Diba? Huwag natin tingnan yung kakulangan ng kapwa natin, sa halip tulungan natin siya. Huwag natin tingnan yung kanyang kahinaan. Sa halip tulungan natin yung ating kapatid na maging malakas. Naalala ko lang din, nag-a-attend sa church, pero naninigarilyo pa. Yung sigarilyo, sabi ko na, Pastor, ba't naman yun, uma-attend sa church, paglabas sa church, naninigarilyo pa. Sabi ko, pabayaan mo lang. Kasi hindi pa siya tunay, hindi pa niya naisusuko sa Panginoon yung kanyang kahinaan. May uma-attend sa church, hindi nagsasama sila ng hindi kasal. Sabi na, Pastor, bakit pinababayaan mo? Hindi naman kasal yan, dalawa na yan. Sabi ko, pabayaan mo kasi isang araw, maunawaan din nila ang katotohanan. So, di ko sila ginudge. Sa halip, tinuruan ko sila kung paano dapat sila sumunod sa Panginoon. At isang araw, dahil hindi nila naramdaman yung pag-condemn sa kanila, ngayon, naglalakad na sila ng papeles ng kanilang kasal. Yung isa naman naninigarilyo pa rin, pero hindi ako tumitigil hindi ako nagsasawa sa kanya at hindi ko pinaparamdam na outcast siya sa akin. Tandaan mo mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay naparito para sa makasalanan, hindi para sa mga banal. Amen? Kaya kung may makita man tayong kapintasan sa ating kapatid, wag na wag mong titingnan yun. Wag na wag kang matitiso doon. Sa halip, kung nakita mo yung may problema, ipag-pray natin siya. Huwag nating tingnan yung kahinaan o kapintasan ng kapatid natin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, alisin mo muna yung puwing ng iyong mga mata. Amen. Kapag may nakita ang kapatid mo, watch out. Huwag mo siyang husgahan. Okay? Kasi meron sa atin, pag sama-sama, meron malakas tumawa. Ano ba naman yun? Napakalakas tumawa. Ikaw naman, para kang Maria Clara, di ka makabasag pinggan. Ikaw yun. Yung iba talaga, kung makahalaka, wagas eh. Alam niyo kung bakit? Matindi yung problema noon. Dinadaan lang sa tawa yun. Kung 5 yung ating daliri sa isang kamay, 5 rin ang ugali na ating makasalamuha sa araw-araw. Amen? Huwag mong hanapin sa katabi mo o sa isang tao ang ugali mo. Iba ka, iba sila. Amen. Nakakaintindihan ba tayo? Yan. Diba? Kaya ngayon, maintindihan mo na ngayon. Kung ganito yung kapatid ko, pagpasensyahan mo. Ganyan na talaga siya. Diba? Sabi mo sa katabi mo, sige, pinagpapasensyahan na kita. Okay. Verse 4, sabi diyan, paano masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo. Ganyong gatahilan ang nasa mata mo. Anong sabi ng Lord sa verse 5? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayon makikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So, ano tinuturo? Ano yung golden rule na sinasabi dito ng Panginoon? Tinuturuan tayo na magpasensya, umunawa, tinuturuan tayo magpakumbaba sa ating kapwa. Amen. Inaalis sa atin dito yung pagiging mapagmataas. No? Huwag mong tingnan ang sarili mo na mas mabuti ka, mas mahusay ka doon sa kasama mo or sa kakilala mo. Lagi mong titingnan, kaya tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito dahil sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And then another part ng golden rule na tinuturo ng Panginoon, no to revenge. Sabi roon, sabi doon, huwag kang gaganti. Matthew 5:38-42. Narinig nyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao.
Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangingi sa iyo at huwag pahihindian ang nangihiram sa iyo. No to revenge, mga kapatid. Bilang ikaw ay isang pinatawad ng Diyos, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, dapat marunong tayong magpasensya or magpatawad. Amen? Huwag kang gaganti, kapatid. Pero likas sa tao, 10 minutes pa. Likas sa tao, sa atin, ang pag nasaktan ay gumaganti. Amen? Walang tao na hindi nag-isip na pag nasaktan ay hindi siya gaganti. Bakit? Kasi natural yun sa atin. Pero nang tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior, dapat kasama sa nababago yung ating isip at puso. At yung pagkagalit, yung paghihiganti, dapat hindi natin ito inilalagay o nilalagyan ng puwang sa puso natin. I remember, bago ako napunta rito sa Christ of All Ages 2010, ako po ay nagkaproblema doon sa dating church na akin po pinagpapastoran. Since ako po yung pinakabata doon sa amin, meron akong 2 pastor na mas matanda sa akin, ay nagkaroon ng problema sa leadership. At dumating sa pagkakataon na ako po ay naramdaman ko na parang ayaw na nila sa akin. So, we decided na umalis kami doon sa church. Bakit? Sapagkat grabe po yung sakit na ginagawa sa akin ng ibang mga nanduroon. Habang ako'y nakatalikod, pinag-uusapan nila ako. Yung aking kakainin, yung aking paggamit ko ng kuryente sa church, lahat yun ay iniisa-isa sa akin. Ultimo, yung aking mga anak ay sinasabihan ng di mabubuting bagay. Sabi ko, para maiwasan ang problema, aalis na lang kami doon sa church na yun. At umalis kami sa church, pero baon ko ang sama ng loob ko. Bakit? Kasi yung buhay ko, habang ako nagpapastor doon, ay ibinigay ko sa kanila yung panahon ko. Tiis ako na magkandahirap-hirap kami para sila ay may pag-pray. Pagkatatawag, Pastor, ipag-pray mo nga kami, may sakit, pupunta ako sa kanila. Pastor, may birthday, pag-pray mo nga kami, pupunta ako doon. Nung ko lang na-realize, para akong inaalila na ako ng mga to. But, since mahal ko ang Panginoon, ginagawa ko yung gawain ko na pinapagawa sa akin ng Diyos. And then, pagdating nung araw, nung ko kailangan yung pangunawa ng mga tao, hindi ko naramdaman. At ako ay umalis doon sa church, at sabi ko nga, ni isa man sa kapatiran ay wala akong naramdamang pagdamay. Masama ang loob ko, mga kapatid. Sobra talaga sama ng loob ko. Sabi ko, bakit ganito itong mga tao na ito? At sabi ko nga, ayaw ko na silang makita kahit kailan. No? Subalit isang araw, nakarinig ako ng pangangaral ng Diyos, ng Panginoon. Ang sabi roon, kung may taong nagkasala sa iyo, ilang beses bang papatawarin? Ang sabi ng Lord, 77 beses na 7. Patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo. And then, para sa akin napakahirap. Bakit? Sapagkat ako yung nasaktan. Ako yung parang tingin ko ako yung argabyado. Pero alam nyo, dahil sinabi ng Panginoon, sinunod ko ang panawagan ng Lord sa akin. Pumunta ako sa church, nakipagkasundo ko, humingi ako ng tawad sa kanila. Alam nyo, pagdating ko roon, para akong kriminal. Lahat nakatingin sa akin, ang lalaki ng mata, nanlilisik. Pero when sinabi kong, pagpasensyahan nyo na ako, dahil alam ko, ako'y nagkulang din sa inyo. Biglang bumaba, nagbago yung sitwasyon. No? May mga tumanggap sa akin, at meron namang mga tumahimik lang. At naman ko na maayos na ang lahat, umattend uli ako sa church. And then one day, I see the vision na inaalis ako ng Lord sa lugar na yon.
at dinala nga ako ng Panginoon dito noong 2010. Pagdating ko dito mga kapatid, nakita ko na kung paano ko iningatan at sinamahan ng Diyos. Bakit? Sabi, sa lahat ng hirap at sakit na naranasan ko doon sa una, hindi ko inisip na maghiganti ako. Nagtanim ako ng sama ng loob, inaamin ko, pero yung paghiganti ay hindi inilagay sa aking puso. Bakit? Sapagkat nagpaalala ang Panginoon. Ano pinaalala ng Lord? Yung golden rule. At sabi rin ng Lord sa Leviticus chapter 19 verse 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Igibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ako si Yahweh. Amen. Mga kapatid, ang katotohanan hindi mawawala o merong mga pagkakataon na may mga tao na makakasakit sa ating mga damdamin. Amen? Amen po ba? Ayan. Minsan, kahit kaibigan mo, kasama mo na lagi. Minsan sa biruan lang, nagkakasakitan tayo. Amen? Minsan, kasama mo sa galaan, maya-maya makita mo, isa ng tahimik. Bakit? Nasaktan na. Huwag naman yung balat sibuyas masyado. Diba? Pero tandaan natin na meron ganon pero sabi ng Bible, huwag kang gaganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Sa halip, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong kasamaan ng loob sa oras na ito? Meron po ba? Wala, pastor. Wala po. Wala, pero meron. Tandaan nyo, nakikita ng Panginoon ang laman ng puso natin. Amen? Pero kung sabihin natin, Lord, pastor, meron ako. Sabi ng Bible, huwag kang gaganti. Sa halip, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano man ang pagkukulang ng tao na yan sa iyo, mga kapatid, patawarin mo yan. Bakit? Sapagkat yan ang nais ng Diyos. Okay? And then, paano tinuturo sa atin dito? Tinuturuan tayong magpatawad. Then next, ano pa yung sinasabi doon sa golden rule, paalala sa atin ng Lord? Love your enemy. Love your enemy. Sino ba yung kaaway mo? Siyempre, yung asawa ko. Number 1 yun. Di ba? Sabi nga, yun daw yung kaaway mo na ayaw mo namang mawala. No? Nagagalit ka, pero ayaw namang mawala sa tabi mo. Pag nakikita mo, galit na galit ka, pero ayaw mo namang mawala sa piling mo. Yun lang sabi mo, pastor, pero totoo, ay gusto ko na mawala asawa ko. Huwag ganon. Sabi ng Matthew 5:43-48, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kuputan mo ang iyong kaaway. Di ba? Ito sinasabi, no? Pero sabi ng Panginoong Hesus, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pastor, napakabigat naman ang sinasabi ng Panginoon. Yes, mabigat ito kung hindi tayo susunod. Pero kung sinabi mo, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, sinasabi mo na mahal mo ang Panginoon, lahat ng sinasabi niya dapat sinusunod natin. Amen? Kaya ba natin sumunod? Mula ka sa, amen. Pastor, kakayanin sa tulong at habag ng Panginoon. Alam mo, sa pinakamahirap sa lahat, yung sinabi ng Panginoon na ibigin natin ang ating kaaway at idalangin ang mga umuusig sa atin. Pinakamahirap ito. Di ba? Bakit? Kasi pag ginawan ka ng masama, ang tendency nga natin gaganti tayo. Hindi mo maganti physically, pero yung word na sinasabi mo, kulang na lang, ibaon mo ng buhay yung tao na yon sa sama ng loob mo. Pero tandaan mo kapatid, anak ka ng Diyos. Sino ko mang buhay mo sa Panginoon? Dapat magbago ang ugali natin pagdating sa mga kaaway o kasamaan natin ng loob. Sa halip na bigyan mo siya ng mag-pronounce ka ng curse sa kanya, sabi roon, pray for him or her. Halimbawa, yung asawa mo ay magbago. Huwag mo na talakan ng talakan, Hindi pagdating, sasabihin ng lalaki, alis na rin ako rito.
Sa halip, ipag-pray mo. Alam mo, yung asawa mo, alipin ng bisyo. Panay ang inom, panay ang sugal. Sa halip na awayin mo yung asawa mo, pag uwi ng bahay, natutulog, ilay hands mo. Sabihin mo, in the name of Jesus, magkaroon ka ng pagbabago. Makapangyarihan yun, mga kapatid. Amen? Hindi yung pagdating ni kulang na lang, isumpa mo. Kulang na lang, lagyan mo ng maraming betchin yung pagkain niya. Di ba? Mahirap yun. Bilang mga anak ng Diyos, ibigin natin ang ating kaaway. Kaya nga, kung may kaaway tayo ngayon, at sana na may po'y wala, love your enemy. Ipag-pray natin sila. Verse 5, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Fair ang Panginoon. Amen? Kung binibless ka ng Lord, yung mga masasama, binibless din naman niya. Para ano? Para pag nakita nila yung pagpapala ng Diyos, ito yung maging daan at paraan para sila ay kumilala sa Panginoon. Verse 46, kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat maging ganap, kaya dapat kayo maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, malinaw sinasabi dito, no? Kung umiibig lang daw po sa atin ang ating ibigin, anong gantimpala ang naghihintay sa atin? Madaling pakisamahan yung mga gusto mong pakisamahan. Tama? Pero pag yung mahirap, sabi nga sa amin, mahirap ispilingin yung ugali, ang hirap niyang kasama. Di ba? Pero sabi roon, dapat din natin silang ibigin. Kasi kung ibigin mo lang yung mga taong kaibig-ibig, ang sabi ng Lord, ano ang gantimpala mo? At ano pinagkaiba natin sa mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon? Wala. Mga kapatid, dapat maging asin at ilaw tayo sa mga tao sa paligid natin. Okay? Sabi roon, dapat maging ganap tayo katulad ng ating amang nasa langit. Ibig sabihin mga kapatid, walang itinatangi ang ating ama. No? Ano man ang kalalagayan sa buhay, ano man ay tsura natin, mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Talapakan natin ng Lord. And then, what are the two greatest commandments in the Bible? Matthew 22, 37-40. Sabi rito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Kung mapansin niyo mga kapatid, unang-una, nasabi ng Lord, ibigin natin siya. Pero ang ikalawa, ay ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. That is the golden rule. Ibigin mo ang iyong kapwa. Masabi mo, nasa ministry ka, naglilingkod ako sa Panginoon, pero sabi ko, paano mo patutunayan ang pagmamahal mo sa Diyos? Paglikuran mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Paano mo ibigin ang iyong kapwa? Pagpasensyahan mo siya kung siya may mga pagkukulang. Sa mga masasakit na sinasabi mo niya sa iyo, unawain mo siya. At kung hindi siya kaibig-ibig, ang sabi ng Bible, ibigin natin ang mga tao na hindi kaibig-ibig. Amen? Pag ganyan, sinunod natin ang golden rule, yung sinasabi ng Panginoon, wala ng kaguluhan. Wala ng problema sa pamilya. Amen? Wala ng sigalutan. Bakit? Kasi mayroong tunay na pag-ibig. Amen. Ba yung mag-asawa? Bakit yan nag-aaway yan? Pero makita nyo kinabukasan, magkasundo na naman. Bakit? Kasi nag-uusap sila. Nagpapasyensyahan. Amen? Ganun din tayo mga kapatid. Kaya mula sa araw na ito, alalahanin natin lagi na kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin ang iyong kapwa
gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ayaw mo nakikita na ang itsura mo ay hindi ka aya-aya, dapat ganun din ang kapwa mo. Kaya may nakikita nangangailangan na kapwa mo, meron ka naman, tulungan mo na. Amen? Naalala ko lang yung kwento ng mga bata. Ikaw, paglaki mo, anong gusto mo? Ang pangarap ko ay maging doktor. Para ano? Para makatulong sa kapwa. Ikaw, ano pangalan mo? Gusto ko po ay maging engineer para makatulong sa kapwa. Ikaw naman, Juan, ano pangalan mo? Ay gusto ko po ay maging kapwa para tulungan nila ako. Di ba? Mga kapatid, tandaan natin, ang pagmamahal sa Diyos ay kasama ang pagmamahal sa atin pong kapwa. Para may padama mo ang pagmamahal mo, gawin mo kung ano sinasabi ng Panginoon. Magtatapos po ako. Romans 13, 8-10. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. That's the golden rule, mga kapatid. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. Lahat ng utos, yung 10 Commandments, pag sinamap mo yan, darating yan doon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Alam mo, mga kapatid, kung bakit hindi tayo lubusang masaya sa buhay? Kasi marami sa atin may kinikimkim dito sa ating kalagitnaan. Amen? Agree ba tayo roon? Kaya nga mga kapatid, kung gusto nating sumaya, kung gusto nating umunlad, umayos ang buhay natin, bitiwan na natin lahat kung ano ang meron diyan. Magtatapos ako sa isang kwento. Meron akong nakausap na isang pastor. Sabi niya sa akin, Pastor, ako ay nanaginip. Sabi ko, Pastor, ano yung panaginip mo? Sabi niya, nanaginip ako na ako ay nakahiga sa isang operating table. At sabi roon, operahan ka namin. Sabi nung doktor sa kanya, ay siya naman daw, since nakahiga siya, wala siyang magawa. At nakita niya sa kanya panaginip na biniyak yung kanyang dibdib. At inilabas yung kanyang puso. Sa paglabas po ng kanyang puso, ang sabi niya, ito ang itsura ng iyong puso. Napapansin mo ba kung anong itsura nito? Sabi niya, opo. Ano ang nakikita mo? Nakita siya doon sa puso na nakalagay sa kanya, pinakita sa kanya ay merong mga uod na nakalagay. Ang sabi niya, paano mo matatanggalin yan? Sabi nung doktor, pigain mo ang puso mo. Piniga niya yung puso niya. Habang pinipiga niya, ay merong nalalaglag na mga uod lumalabas. Subalit, merong isang uod na natitira doon sa gitna na kahit anong gawin niyang piga, ay hindi ito matanggal-tanggal. Sabi niya, Doktor, ano pong gagawin ko para maalis ang uod na ito? Bigla siyang nagising sa kanyang panaginip. And he prayed to the Lord, Lord, ano po ba yung puso, yun po yung puso ko na mayroong uod na kahit anong gawin kong piga, halos madurog ng puso ko, pero ayaw matanggal. Sumagot ang Lord, yan ay mga sama ng loob na hindi mo isinusuko sa akin. Amen? Mga kapatid, hanggat mayroong sama ng loob sa kaibuturan ng ating puso, hindi magiging ganap ang paglilingkod natin sa Panginoon at hindi magiging ganap na matiwasay o mapayapa ang buhay natin. Kaya sa araw na ito mga kapatid, ang nais ng Lord, alisin ang lahat ng nandiyan na nagbibigay ng sagapal sa atin. Alisin na natin ang mga hinanakit, ang mga sama ng loob, sa halip, ibigay natin ang kapatawaran at pag-ibig sa ating kapwa. Pwede ba yon? Tayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Habang po tayo nakatayo, ay pwede po ba na iyuko natin ang ating mga mata? Ang ulo natin, iyuko natin. Hindi mo iyuko ang mata, ang ulo.
Yako po natin mga ulo natin, and then pumikit tayo, and then isipin po natin kung meron pong mga bagay o may tao ba na hanggang ngayon ay masama pa rin yung loob natin, nakasakit pa rin sa atin, at ito yung nagiging hindrance kung bakit hindi tayo maging masaya. Sa oras ito mga kapatid, hilingin mo sa Panginoon na papaghilumin ang iyong puso at alisin ang anumang hinanakit o tampo na meron pa tayo. Yung mga nakaraan natin nung unang panahon pa sa oras na ito, hayaan natin na gamutin ito ng Panginoon at magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Nasa saliksik mong laman ng puso ng bawat isa sa amin. Alam mo, O Diyos, na gusto namin na maging masaya, gusto namin na maging maayos ang buhay namin, subalit kami po ay naaalipin ng aming mga nakaraan. Sinugatan ng aming mga damdamin, ng aming mga puso, at nahihirapan kami mag-move on, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ang lahat ng aming mga kabigatan, hinanakit o sama ng loob, ay amin pong isinusuko sa iyong paanan. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga nagawa. Patawarin mo kung kami nagkimkim ng sama ng loob o galit sa aming kapwa. At sa oras na ito, O Diyos, ay nag-release kami ng kapatawaran sa mga tao na nakasakit sa amin mula noong una hanggang mga oras na ito. Lord, pinapatawad na po namin sila at kami din po, Panginoon, ay humihingi ng tawad sa iyo kung sa mahabang panahon ay hindi namin sinunod ang iyong kautusan na ibigin namin ang aming mga sarili, ang aming kapwa gaya ng aming mga sarili. Salamat po, Ama, sapagat kami ay inibig mo, pinatawad mo kami, Panginoon, inibig mo kami unconditionally. Ganon din po, Panginoon, ang gagawin namin sa oras na ito, magpapatawad kami ng walang anumang kondisyon. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa kalayaan, salamat sa kapayapaan, at salamat, Panginoon, sa kalayaan na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Sa iyo, Ama, ang papuri, pagluwalhati at pangsamba at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon.